Magandang buhay. Uh, Shout out sa inyo lahat, sa ating mga viewers at subscribers. Pasensya na, medyo napasarap. Hindi tayo nakapag-upload. Isang linggong mahigit kasi yung Pasko at bagong taon. Pero hindi ba, babawi tayo. At tayo wala nang mahabang na paliwanagan, gusto kong makabawi o eto natin pero bago ang lahat nga, shout out sa inyo lahat at tayo kagigising ko lang, 2 araw pagod at medyo galing sa biyahe. So eto, ang ating i-upload ngayon ay eto, yan ang aklat ng kalikasan. Tingnan nyo, itong babasahin nyo, ang aklat ng kalikasan. So dito na agad tayo para may bilis-bilis. Ang aral ukol sa kalikasan. Sa 7 aklat ni Moises ay sinasabi na ang nunong Adan ay nakipag-usap sa Diyos sa paraiso ng Eden. Nakipag-usap din siya sa mga anghel, sa mga diablo, sa 4 na elemento, sa mga ibon sa papawid, sa mga isda sa tubig, sa mga hayop sa lupa, lumagapang, lumalakad, at sa mga damo, sa mga halaman, sa mga punong kahoy, sa hangin, sa araw, buwan, at bituin. Ang unang pakipag-usap ni Adan sa Diyos sa loob ng paraiso, siya ay binigyan ng mga lihim na pangalan ng Diyos at mga banal na mga salita na magagamit niya sa kanyang pamamahala sa lahat na nabubuhay sa loob ng paraiso. Narito ang mga pangalan ng Diyos na ibinigay sa kanya. Ang unang pangalan na ibinigay sa kanya ay Hobe. Ito ay ang kanyang pangalan na ibinigay ng Diyos sa kanya upang kanyang magamit sa mga malalaking pangangailangan at mabigyan ito ng katuparan. Ito ay ginagamit ni Nunong Adan o ni Adan sa pagtawag. Ang ikalawa ay noong makipag-usap si Adan sa mga anghel at pinagkulaban siya ng isang salita na Yeseray, na ang kahulugan nito ay ang Diyos na walang pasimula at walang hanggan. Ang pangalan nito na kapag kanyang binanggit ay sasagutin siya ng kaagad ng Diyos at mangyayari ang kanyang ninanais. Ang ikatlo ay noong nakipag-usap si Adan sa mga espiritu ng mga patay at sinagot siya. Ng mga salitang ganito: Adonai, Sabaoth, Kadas, Adonai, Amara. Ay kung tatawag ng hangin ng mga espiritu at mga demonyo, dapat bigkasin ang Ali, Adoy, Sabaoth, Amara. Ang ikapat ay binigyan si Adan ng mga pangusap kung ibig niyang talian ang mga hayop at mga espiritu. Ang ibinigay sa kanya ay mga sumusunod: Layamin, Labapirin, Labagalain, Labakiril, Labagola, Labatasurin, Lay, Pilapir, Layaparan. Ang ikalawa ay ang noong bigyan si Adan ng mga salita kung ibig niyang itali ang mga halaman at mga punong kahoy, at ito ang mga salitang ibinigay sa kanya. Liasinam, Yalgema, Yaparao, Yalparab, Lebara, Labarusin, Layara, Ralus. Ang ikanim ay nung bigyan si Adan ng mga salita upang maganap ang kanyang ninais ng mga elemento ay sa hangin,
Ito ang mga salita na binabanggit sa kanya: letamin, letay bugo, letasinin, lebogana naritin, leba ganaritin, litarminin, letagilogin, lotapalosin. Ang ikapitong panloob kay Adan ay dakila sa kapangyarihan, sapagkat mga pangalan ng may kapal na dapat gamitin sa pasimula ng bawat panukala o mga bagay na lalakarin ang mga pangalan at ang mga sumusunod: Elyon, Yuena, Adonai Kadas, Israel, Eloi, Ela, Ashir, Ayuni, Sachado. Esuse, Las Elohim, Delion, Iyaw, Elinla, Delia, Yasi, Lasael, Palyelman, Umiel, Onela, Dilatan, Saday, Alma, Paniim, Alim, Kana, Dios, Usami, Yaras, Kalipix, Kalpas, Sasna, Sapa, Saday, Aylata, Pantiomel, Oriel, Arion, Paniton, Sekare, Panirionis, Emmanuel, Hot, Halapa, Apia, Tan, Demisrael, Muele, Lesarin, Leyasin, Alaponar, Aglisiel, Pioy, Seretaro, Teperoim, Berry. Kung ang tao ng una ay pinagkauluban ng Diyos ng mga salitan sa pamamagitan ng harapang pakipag-usap, ngayon naman ay pinagkalooban din ng Diyos ang tao ng mga salita sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu. Ang mga salita ito ay narito: nakasulat sa bukas na aklat ng kalikasan. Ang mga ito ay mababasa ng pakinig mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo sa mga hayop, sa lupa at sa tubig at sa himpapawid, sa lahat ng dako ng sangkatauhan, maging sa Asia, Africa, Amerika, Europa, Australia at kahit sa ating bansang Pilipinas, ay ating maririnig mula sa bibig ng mga sanggol at ng sumususo ang mga salitang uha, uha, oha, hoha, aha, aha, ha, aha, ha, ha, ha. Sa tilak ng manok ay marinig natin ang ko, sa ibon ay uwak, sa palaka ay okak, sa pusa ay ngiyaw mau, sa kambing ay me, sa tupa ay ve, sa kalabaw ay unga, sa baka ay ma, sa mga isda ay akak, ek, ok, kok. Ang lahat ng iyan ay pawang mga salita na sinulat ng kamay ng kalikasan sa kanyang bukas na aklat. Ang mga salitang iyan ay may mga malalawak at matatayog na kahulugan. Basahin natin at alamin ang mga kahulugan. Ang salitang ito ay pangalan ng Diyos sa mga awit 8:9. 8 ang hasabi ng ay ganito: O Panginoon Diyos ng mga hukbo, sino ang makapangyarihang gaya mo? O ha. Aha, ang salitang ito ay pangalan din ng Diyos sa mga awit 4:15. Ang sabi ay ganito: mga pahamak nawa sila dahil sa kanilang kahihiyan, nang magsabi sa akin, aha, ha, aha. Sa mga awit, versikulo talata to sa Biblia to, 35:21 ay ganito sinasabi. Kanilang sinasabi, aha, aha, makita ng aming mga mata. Alamin natin iba pang mga sinasabi ng banal na kasulatan ukol sa mga pangalang ha, aha. Sa Juan 17:6-26 ay ganito ang sinasabi: ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin sa sanlibutan, at pinakikilala ko sa kanila iyong pangalan, at pakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay iniibig ko
napasa kanila at ako'y sa kanila. At sa Mateo 2:16 ang sabi ay, Jesus ay ganito, kailanman bagay hindi ninyo nabasa mula sa bibig ng mga sanggol. At ang mga sumususo ay iyong nilubos ang pagpupuri. Ay ganito ang sabi niya sa Mateo 11:25, inilihim sa mga pantas at matatalino, ipinahayag sa mga sanggol. Ang pangalan ng Diyos na tinutukoy ni Jesus na ipinahayag at pinakilala niya sa nagbumula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo at inilihim sa mga pantas at matatalino at ipinahayag sa mga sanggol ay walang iba kundi ang lihim na pangalan ng Panginoong Diyos. Ha o ha. Walang kaibahan sa pangalang tinutukoy sa aklat ni Propeta Zacarias sa Kapitulo 14, versikulo 9, ganito ang sinasabi, at ang Panginooy magiging hari sa buong lupa. Sa araw na iyon magiging ang Panginoon ay isa at ang kanyang pangalan ay isa. Ang sinasabi ni Propeta Zacarias sa kanyang sinabing sa araw na iyon ay tumutukoy na sa panahon ng Panginoong Hesukristo. Iyan din ang pangalan ng Diyos na tinutukoy ng mga Latino na ang sabi, ab orto inim soles osque ad ocasum magnum est nomen meum in gentibus et in omne locos sacrificator et opertor nomine meo oblatium munda. Iyan ang nasasabi sa Malakias 11:11 ng wikay mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan na niyaon. Magiging dakila ang aking pangalan sa mga hintel at sa bawat dako ay paghahandugan ang aking pangalan ng dalisay na handog, sapagkat ang aking pangalan ay magiging dakila sa gitna ng mga hintil, sabi ng Panginoon sa mga hukbo. Ang sinasabi ni Zacarias na mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyon ay nangangahulugan sa buong mundo o sa lahat ng dako ng sangkalupaan. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran ay dadakilan ang pangalan ng Diyos, ang pangalang Ha. Ang pangalang ito ang tinutukoy sa banal na kasulatan ng mga Gawa 4:12 nang sabi, at sa kaninong mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan ng silong ng langit na binigay sa mga tao na siyang sukat nating ikaliligtas. Ang pangalan tinutukoy ay walang iba kundi ang Jesus, Ha, sapagkat ang sabi sa mga awit sa 68:4 ay ganito, ipaghandi ninyo ang maluwang na lansangan, siya na nangangabayo sa mga ilang, ang kanyang pangalan ay Ha. Si Jesus ay sinasabi ng pangalan ay Ha sapagkat siya ang nangangabayo sa mga lansangan nung siya nangangaral at pumapasok sa mga templo ng Jerusalem. Kaya nga't walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na siyang sukat ikililag sa maliban sa pangalang Jesus, Ha. Ang pangalang Ha ay may malawak at matayog na kahulugan. Ang ikatlong titik ng pangalang iyan ay mga pangalan ng tatlong persona. Ang Ha ay Huaok, ang E Abha, at ang H ay Hikaak. Ang Hukaok ay magpepresenta sa anak, ang Abha ay ang ama at Hikaak ay ang Espiritu Santo. Iyan ang tinatawag ng tatlong kapangyarihan, tres potencias. Kung sabihin ay alaala, bait loob, memorya, entendimiento, voluntad. Sa tatlo ring iyan nagmumula ang limang pakiramdam o pangdamdam ng mga tao, 5 sentidos na kung sabihin ay paningin, pandinig, pangamok, panglasa, pangdamdam, ber, or, elar, gustar, palpar. Ang mga pangalan ng limang ito ay Huaok, Abha, Hikaak. Ang Ha ay isang salita na inihinga ng Diyos sa tao. Yan ay espiritu ng Diyos na naging espiritu ng tao. Yan ang binhi ng salita na tinanim ng Diyos sa lupang katawan ng tao. At iyan ang maging hininga, buhay at kaluluwa, tinatawag na kaluluwang buhay na kung tawagin ay tao. Ang Ha ay pangalan ng kabanal-banal ng tatlong persona, Santissima Trinidad. Ang J ay Ha, at ang A ay Aha, at ang H ay Ha. Ang tatlong pangalang ito ay binuo ng siyam na titik na ito. Ha 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 ha. Ang siyam na titik na ito ay ang siyam na pangalan ng Diyos na siyang tinutukoy sa ibaba. Huaok,
Abha, Hikaak, Ayrisit, Poktaksik, Almiraktim, Pokmitak, Aminatak, Hiptak. Katulad sa mga salita na nagharap ang binigay ng Diyos ng mga anghel sa kay Adan, at yun din ang mga salita na binigay ng Diyos sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu at ng kanyang bukas na aklat, kagaya ng mga salitang nasusulat sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo ay mababasa ng pakinig sa iba't ibang dako ng sangkalupaan. Ginawang mundo ay HBH, ang pangalan ng Diyos ay ang salitang Jehovah ay nagmula sa mga salitang Iyod, Hibawhe, na kung saan ay nagmumula sa apat na buntala na tumatangan sa mundo. Ang ginawa ang araw ay Hikaak, ang pangalan ng Diyos. Ang Hikaok naman ang lalangin, ang buwan, at ang Himbubudo naman ay ang ginawa ng mga bituin. Kung sabihin mong ang Diyos ay nasa katastasan, ang pangalan nito ay Elyon. Alam natin na ang Diyos ang pinakamapangyarihan sa lahat. Ang kanyang pangalan, El Shaddai. Ang Diyos ay walang hanggan, El Olam, ang kanyang pangalan. Nung ginawa ng Diyos ang tao ay Elohim, ang kanyang pangalan ginamit. Nang ginawa ang apoy ay Yese, Yawasere, ang kanyang pangalan. Adonai naman nang ginawa ang tubig. Dito po natin puputulin at masyado pong mahaba ng video natin. So, ayan po. Muli ay ang mga lihim na karunungan na nanaukol sa kalikasan, ang aklat ng kalikasan. So, at maraming salamat po muli at pasensya na kayo, at sabi ko po ay medyo nalibang tayo, mahabang okasyon. So, ayan, yan po ang panimula, pero mas marami pong nakapalaman yan dahil pangatlong libro na po tayo. At magandang buhay po sa inyo lahat, papagpalang hapon at gabi, naway mas nakadagdag pa sa inyong kaalaman ang bagong upload natin ito. Yun lamang po, at maraming salamat, at may araw, may medyo didilim na.